Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa Hashtag BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Hashtag BBF. And gusto ko lang batiin lahat ng nakikinig ngayon dito sa 98.3 FM Smile Radio. Ayan, stay tuned lang po kayo mga ka-hashtag BBF dahil ngayong gabi, marami po kayong aabangan. Siyempre yung kwentuhan natin mamaya at yung tugtugan. Para po sa inyo mga katanungan or meron man kayong prayer request, text lang po kayo 0946-8288235 or 0917-928-4843. Again, 0946-8288235 or 0917-928-4843. Sa lahat po ng gusto po kaming mapakinggan at makita online, just go to www.ustream.tv/channel-smile-radio-98-3-FM. Yan, hello po ngayon sa mga nakikinig from outside Bataan, ganun din po sa labas po ng bansa. Hello po kay Kuya Jenner Luciano dyan po sa Arizona. Hello din po kay Ate Sol at kay Kuya Edmond dyan po sa Sacramento, California. Again, www.ustream.tv/channel-smile-radio-98-3-FM. Ayan, wala nang lipatan ng radyo mga ka-hashtag BBF dahil eto na po, tugtugan na tayo. From Planet Shakers, here's Nothing is Impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken.
inyong lahat. Siyempre, pabatiin ko muna yung mga kasama po namin dito ngayon sa station. Hello po, ako po si Jay Ruiz. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa lahat ng mga nakikinig sa Bataan at sa ibang bansa. Ayan, hello po sa inyo. Hello, ako po si Dada. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko po dyan si Benok sa Generics, pati po yung mga kasama niya. Hello din po sa mga BSE 1E na nakikinig dito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pakikinig po sa ating lahat. Kami po ay natutuwa muli na kayo po ay aming makapiling. Relax lang po kayo dyan at mag-enjoy po kayo sapagkat alam po namin ngayong gabi merong magandang mensahe ang Diyos para sa ating lahat. Binabati ko po kayong lahat muli, lalo na ang mga kapatid namin sa iba-ibang bansa, kay Kinaging, ang aking hipag, kay Jeff at sa kanilang mga anak, ganon din kay Ate Sol and Kuya Edmond, si Jenrep, maging ang Buno family, kay Ate Dota and Kuya Charlie at ang kanilang pong mga anak. Ganon din si Kuya Greg na naroon po sa Davao. At ganon din ang aking mga kamag-anak o biyanan sa Angeles City. Sina Mami at Daddy, Cynthia, ganon din si Charm. So salamat po at mag-enjoy po kayo. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ano man po ang inyong mga kahilingan ngayon, ano po ang inyong mga problema, stay tuned lang po kayo at magtiwala kayo na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos kailanman di niya kayo pababayaan, hindi po niya kayo iiwanan. Pagpalain po kayo ng ating buhay at makapangyarihang Diyos. Good evening po everyone. Binabati ko nga po pala si Kuya Benok nasa Generic Pharmacy po, pati po si Ate Dada, si Kuya Marvin po. Pag nagkita po tayo, nag-meet ko na po kayo. Thank you po. Sila pa po yung bumate. Forever safe in the Savior's hands. You are more than words could say. I follow you for all my days. Fix my eyes, follow Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At narito na naman po muli kami sa ating program hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat din po sa mga nagte-text. Pasensya na po doon sa iba na hindi namin nababasa. Pero meron po akong gustong basahin isang text message. Sabi niya, napakaligaya na ikay naniniwala sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Tunay na walang imposible sa ating Diyos. Walang anuman ang maaring makapagpalayo sa atin sa Kanyang pag-ibig. Walang dapat ipangamba at ipag-alala. Salamat sa kapahingahan na ibinigay ni Jesus. Sabi din niya, kumusta po kayong lahat dyan? Miss ko na po kayong lahat. Maligayang pakikinig po sa lahat ng mga naaabot ng radio program na ito, especially sa aking best friend dyan sa Arizona, USA, ang napakagwapo at napakabait na si Paring Gentol. At syempre yung text na yan ay galing kay Sir Ian De Leon ng COVNHS. Ayan, so magpapatuloy po tayo. Nung nakaraan po ang atin pong message, ang message po natin nung nakaraan ay kapayapaan sa gitna ng bagyo, at yan po dinala sa atin ni Pastor Raul. Ayan, last Friday, yan. Ngayon naman po ay gusto nating talakayin ang tungkol sa pagtitiwala sa ating Diyos. What trusting God can do to you? Ano bang nagagawa ng paniniwala natin sa Panginoon? Ayan. Okay, so, syempre good evening po sa lahat ng mga nakikinig at lalo na sa aking napakagandang kapatid, si Cynthia. Tayo din na kanina palang nagte-text. Ayan, hello! At saka, hello din sa, ayan, hello din kay yung mga kapatiran natin na nakikinig dyan sa Liang, kay Irene, and July Baleno, kasamang kanilang mga anak si Shane at saka si Justin. Yan. Okay, so magpapatuloy po tayo. What trusting God can do to you? Ano nga bang nagagawa ng pagtitiwala sa ating Diyos?
Okay, sandali muna po tayong yumuko at tayo po'y manalangin. Samahan niyo po kami. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. We declare your power tonight. I declare, Lord, that kayo po ang magsasalita sa aking bibig at kayo po ang mag-iisip sa aking isipan. Panginoon, talino mo po ang siyang aking magiging isipan, Lord God. At sa gabing ito, inaabot po namin, Panginoon, ang aming panalangin. Ang lahat po ng nakikinig, Panginoon. We declare open mind and open heart, Panginoon. At kung kayo po ang direktang makikipag-usap sa kanila, O Holy Spirit, sa kanilang mga puso, ayon sa kakayanan nilang mangunawa, Panginoon, ng iyong salita. O Diyos, salamat sa iyong anointing, salamat sa iyong katagumpayan, Panginoon. At kung meron man po na nasa kanilang mga tahanan na nakikinig ngayon, Panginoon, na may mga dinaranas na kabigatan, we declare joy, unspeakable, Panginoon, and peace, genuine peace na nagmumula, Panginoon, sa kaaliwan ng iyong banal na Espiritu. Salamat, salamat, and we declare yung kapangyarihan, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, ng siyang patuloy na kikilos, O Diyos, sa buhay, sa puso, Panginoon, ng bawat isang nakikinig tonight. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyo pong kabutihan sa aming lahat. And we declare, Lord, na pagkatapos po ng aming pong pagpapahayag, Panginoon, ng iyong salita, ng mabuting balita sa gabing ito, ay matatanim po sa puso at isipan ng bawat isa kung gaano kadakila, Panginoon, gaano kalawak, kalalim, Panginoon, ang pagmamahal mo sa bawat isa sa kanila. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, magpapatuloy po tayo. What trusting God can do to you. Yan. Sabi po sa Jeremiah chapter 17 verses 7 to 8. Sabi doon, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. So that is from Jeremiah chapter 17 verses 7 to 8. Sabi, bakit tinatawag, bakit sinabi ni Jeremiah na pinagpala ang taong nagtitiwala sa ating Diyos at ang pag-asa ay nasa Panginoon? Okay. Ano ba ang nagagawa ng pagtitiwala sa ating Diyos? Sabi din doon sa ating binasa, para daw siyang isang puno na nakatanim ng malapit sa tubig, na ang kanyang ugat ay nasa may tubig, nasa ilog, at hindi siya kailanman matatakot dumating man ang tag-init, dahil ang kanyang mga dahon ay mananatiling sariwa. Okay, at hindi din siya matatakot sa panahon ng tagtuyot dahil hindi siya titigil sa pamumunga. Wow! Sarap naman. So, blessed is the man who trusts in the Lord. So, importante, nagtitiwala tayo sa ating Diyos. Ano ang buhay ng isang taong naniniwala sa ating Diyos? At yan po ang tatalakayin natin ngayong gabi. So, I hope nandyan lang po kayo sa inyong mga FM radios or nasa inyong mga laptops and iPads and cellphones na nakikinig po sa amin. So, magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Yan, trusting God means having the right kind of faith. Yan. So, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng isang Diyos na hindi ka nananampalataya, na wala kang pananalig sa Kanya. Napakahirap magtiwala sa isang Diyos na hindi mo pinaniniwalaan. Okay? So, importante, para maniwala ka sa isang Diyos, alam mo kung gaano kalaki ang pagmamahal niya sa inyo, na siya'y Diyos na makapangyarihan, na gagawin niyang lahat para sa iyo. Dahil sa pagmamahal na yon. Okay, so trusting God means having the right kind of faith. Ang Proverbs chapter 3 verses 5 and 6 ay nagbibigay po ng instruction sa atin kung paano tayong magtitiwala sa ating Diyos. Basahin ko po yung Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. So,
ang Proverbs chapter 3 ay nagbibigay sa atin ng instructions kung paano magtiwala. Paano nga bang magtiwala sa ating Diyos? Ito yung hindi paniniwala sa iyong sariling kakayanan, hindi pagtitiwala sa iyong sariling galing at talino o ano man ang meron ka, kundi ito'y ang lubusang pagtitiwala sa Panginoon, buong puso, sabi sa verse 5. At sabi sa verse 6, sa lahat daw po ng ating gagawin ay kilalanin natin ang ating Diyos, alalahanin natin siya, konsultahin natin siya. Okay? At ang maganda noon, yung pinaka-last na phrase doon ay, He shall direct your path. So, kapag alam natin, kapag siya ang director ng ating mga journeys sa buhay, well, hindi tayo maliligaw. O sabihin na natin, meron man tayong mabatong dadaanan, ay siya pa rin ang magtatawid sa atin sa anumang mga matitinik, mababatong mga daan. Okay, so importante, nagtitiwala tayo sa ating Diyos. At kung paano ba natin masasabi na talaga nagtitiwala tayo sa Diyos, yung hindi natin pinagtitiwalaan yung ating sarili. Okay? Madalas sinasabi, kailangan meron ka self-confidence. Lating naririnig yun para magtagumpay ka, para maging maayos ang buhay mo. Pero importante, nagtitiwala ka muna sa ating Diyos. On top of trusting yourself, you have to trust God first. At buong buo, okay? Buong buo. Okay? So, ibig sabihin, kung i-apply natin yung Proverbs 3, 5-6, ibig sabihin, trusting God means complete dependence on God. Sabi ko kanina, trusting God means having the right kind of faith. Ano ba yung right kind of faith? It is complete dependence on God. Kasi minsan, ang faith natin nasa tao. Kung sino yung mga connection natin, o sino yung may malaking connection. Okay? Minsan, ang ating tiwala ay nasa ating bank account. Okay? Minsan naman, ang ating tiwala ay nasa ating mga diploma. Okay? O nasa ating mga lakas. O nasa kung sino yung taong nasa buhay natin. Let's say, yung boyfriend natin, yung asawa natin, yung mga kaibigan natin. Well, hindi naman po masamang magtiwala sa kanilang lahat. But if you put your trust on them more than you trust God, doon ka magkakaproblema. Kasi alam naman natin na limitado ang lahat ng mga kakayanan ng kahit na sino pag samasamahin mo pa sila. Hindi sila pwedeng makapantay sa kapangyarihan, galing, talino, kakayanan ng ating Diyos na buhay. Amen? So, trusting God means complete dependence on God. So, bumalik tayo sa title natin kanina, What Trusting God Can Do to You. Ano ang pwedeng gawin sa'yo ng pagtitiwala mo sa Diyos? Okay? Sa Matthew chapter 11, verse 28, sabi diyan, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ito ang favorite na verse na sinishare ni Pastor Raul kapag meron kaming mga dinadalaw na mga may sakit o meron kaming kailangan ipag-pray ng mga may problema. Lagi niyang sinisimulan sa Matthew 11:28, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Okay? So, bakit ko to sinyer? Kasi trusting God will give you rest. Okay, ang pagtitiwala sa Diyos magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Kasi trusting God itself is rest. Okay? Trusting God means rest. Kasi ganito yun kapag, ano ba ibig sabihin ng rest? Yung wala ka bang ginagawa? O yung nakaupo ka lang ba? Yes naman, pero pag sinabing trusting God or rest, ang ibig sabihin,
ipinapahinga mo yung sarili mong lakas at galing at ipinagkakatiwala mo ng buong buo sa Panginoon. Of course, I don't mean rest na uupo na lang tayo, hintayin natin yung bayabas na malaglag. Hindi po yun ang ibig nating sabihin. Rest means yung lahat ng iyong gagawin. Whether ito ba ay yung pagtupad ng iyong responsibility bilang tatay, bilang nanay, o ito ba yung kung paano mo haharapin yung mga problema mo sa buhay, o kung paano mo itatawid ang iyong pamilya, or kung paano mo tatapusin ang iyong pag-aaral, or kung paano mo paano ka aasenso or paano kikita ng malaki yung iyong negosyo, okay? Ang ibig sabihin ng rest is ipinapahinga mo yung sarili mong sistema, yung sarili mong diskarte. Kundi whenever you decide on something, whenever you step on you make the first step on something na gagawin mo sa buhay, ay ipinagkakatiwala mo ito sa Panginoon. Ina-acknowledge mo at kinikilala mo ang galing ng Diyos, karunungan ng Diyos, resources ng Diyos sa buhay mo. Sa kahit na anong lifestyle meron ka. Sabi nga nung aking BFF, college BFF sa Tarlac, nung dalawin ko siya last week, sabi niya sa akin, alam mo, ang dami ko nang namit na mga tao, yung mayaman, kasi sa Tarlac meron siyang mga kaibigan na mga may-ari ng mga gasoline station, kung ilang hotels, pag-aari nila ang ilang hotels, pero meron din siyang mga kaibigan ng mga tricycle drivers na daanan namin kumakaway sa kanya, pati yung mga dumadating sa kanya nang hihingi ng pagkain doon sa kanyang kainan. So, sabi niya, alam mo, Alin, yung iba-ibang tao na na-meet ko, isa lang ang kailangan nilang lahat. Kailangan nila si Jesus. Sabi niya, lahat ng tao may pangangailangan kay Jesus. Kaya lang, hindi nila alam na yung malaking pangangailangan nila sa buhay, si Jesus yon. Si Jesus yon. Akala nila, iba. Marami daw siyang mga kaibigang mayaman na ang dami-dami nilang negosyo, pero parang lagi pa rin sila namumroblema. Ang dami nilang, parang may emptiness sa kanilang mga puso. Marami din namang mga mahihirap na akala nila magiging masayang buhay nila kapag may pera na sila dahil mahirap sila, para malungkot sila, may kulang. Hindi nila alam, it's Jesus that will complete their lives. Kaya kung alam lang natin kung gaano kalaki ang magagawa ng pagtitiwala sa Diyos sa ating buhay. Sabi ko nga, trusting God means rest. Kasi kapag nagtiwala ka sa ating Diyos, doon ka lang totoong makakapahinga. Kasi bibigyan kanya ng tamang lakad, bibigyan kanya ng totoong kapahingahan, bibigyan ka ng totoong kapayapaan. Hindi yung kapayapaan na ino-offer ng mundo na ang mundo kasi pag nag-offer ng peace, yung kailangan meron ka nito para magkaroon ka ng peace. Kailangan okay ka sa ganitong aspeto para meron kang peace. Pero iba yung binibigay na kapahingahan ng Diyos. It's a different thing. Kasi talagang kakaiba yung kapahingahan niya. Kasi pagka binigyan ka ng kapahingahan ng Lord, isip, puso, spirito, katawan, sama-samang nakapahinga. Ang maganda nito, kahit nagtatrabaho ka, kahit ginagawa mo yung everyday activities mo, still, meron kapahingahan. Para bang trusting God, para sa aking sariling interpretation is, trusting God means having vacation every day, even doing a lot of things. Wow! Diba? Yung nakapahinga ka, para ka nakabakasyon, pero ang totoo, ginagawa mo pa rin yung regular na activities mo everyday. So, magpapatuloy po tayo. For the meantime, I want you to listen to a song. This is from Planet Shakers entitled
Covered. Grace, glorious grace. Grace, glorious grace. At the cross, you called it finished. Grace, wonderful grace. Oh, grace, wonderful grace. At the cross, all of my sin is covered. Covered by your grace, oh, covered by your grace, beautiful grace. Grace, beautiful grace. At the cross, love everlasting. Grace, powerful grace. Oh, grace, powerful grace. At the cross, all of my past is covered. Covered by your grace, oh, covered by your grace. No matter what I've done, no matter where I've been, no matter how I fall, you pick me up again. You have removed my shame. You take me as I am. You call me justified. Now I am covered by your grace. Okay, so that's covered from Planet Shakers. Ayan, bago po tayo magpatuloy, nais kong mag-good evening kay Vilma Mendoza, kay Tatay Ed, at saka kay Nanay Evelyn Santiago, at syempre kay Saria. Yan. So, magpapatuloy po tayo. Ang ating topic ulit ay what trusting God can do to you. Yan. Sabi ko kanina, ang pagtitiwala sa ating Diyos ay kapahingahan. Okay, magbibigay ito sa iyo ng kapahingahan. Anong gagawin sa iyo ng pagtitiwala sa Diyos? Bibigyan ka ng kapahingahan. Ano bang rest? Rest is about understanding the finished work of Jesus, believing in Him, and enjoying Him. Ayan, dahil kapag naintindihan mo ano ang tinapos na gawa ni Jesus, ano ang dahilan, bakit niya ginawa yon? At ano ang nangyari after niyang ginawa yon? Okay, kung maintindihan mo na siya'y namatay para sa'yo, nagbubuo ng dugo para sa kapatawaran ng iyong kasalanan, kaya malaya ka na ngayong makalapit sa Diyos,
Malaya ka ng humarap sa Panginoon at sabihing, Lord, I know my sins are all forgiven because of Jesus. And kayo po ang inaasahan ko na magbe-bless sa akin sa lahat ng area ng buhay ko. O, di ba? Nakakapahinga, hindi yung nag-iisip ka, naku, may nagawa akong kasalanan. Baka hindi ako pagbigyan ng Lord sa aking kahilingan. Diba ganon? So, knowing that God has finished His work on the cross, forgiven all our sins. He has forgiven all our sins, and He has given our redemption. Well, believing in that, magkakaroon ka ng kapahingahan, 'di ba? Sa lahat ng pagkakataon na yung bang imaginein mo na merong isang Jesus na namatay para sa iyo, na dahil sa sobrang pagmamahal sa iyo ni Tatay Lord. Grabe, 'di ba? Hindi ka ba mapapahinga? Yung bang kahit ano ang sabihin sa iyo ng mga tao, merong isang Diyos na approve ka, accepted ka, nagmamahal sa iyo. Tapos 24/7 andito lang kasama mo. At kahit saan, meron kang kasabay nagkakape, meron kang kasabay na maglalakad, meron kang kasabay na magtatrabaho, kasama mo kahit saan, nagpapadala pa ng angels para protektahan ka. Hindi ka ba mapapahinga nun? Di ba talagang mawawala lahat yung pag-aalala mo, yung stress mo, yung pagod mo, at lahat-lahat? O di ba? Kapag nagtiwala ka sa ating Diyos, grabeng kapahingahan yon. Okay? Through resting in Jesus, we will enjoy His blessings and we will have a worry-free life. Yun. O, diba? Siyempre, pagka nagtitiwala ka sa ating Diyos, worry-free ang buhay mo. Hindi ibig sabihin na wala ka nang mararanasan ng mga difficulties sa buhay. Pero ang maganda kasi doon, kahit may mga difficulties or in the middle of circumstances sa buhay mo, worry-free pa rin ang buhay mo. Kasi there is a God that you can be assured of na palagi kang aalagaan, ipoprovide ang lahat ng iyong pangailangan. Sabi nga sa Matthew chapter 6, verses 25 to 26, sabi diyan, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes?" Verse 26, "Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?" Diba? Trusting God means believing na kahit na anong sitwasyon mo sa buhay, kahit na dumadating sa krisis yung paligid mo, alam mo, the Lord will provide for everything you need. Hindi ka niya pababayaan. Kung yun nga mga ibon, kita nyo naman kung anong ginagawa ng mga ibon, patweet-tweet, palipad-lipad lang. Still, inaalagaan sila ng ating tatay dun sa heaven. Okay? So, sabi din sa sabi ko kanina, resting in Jesus or trusting God, magkakaroon tayo ng assurance na tayo ay provided, okay? Na tayo ay provided ng Lord. Kasi through resting in Jesus, we will enjoy His blessing and we will have a worry-free life. Okay? Trusting God or through resting in Jesus, we will have power to overcome. Example dito is si David and Jehoshaphat na pinag-usapan din natin dito sa mga previous nating broadcast. Si David at saka si Jehoshaphat or isama natin si Gideon, bakit sila nanalo sa bawat laban? Kasi nagtiwala sila sa ating Diyos. Lahat ng ginawa nila is ayon sa instruction na binigay ng ating Panginoon sa kanila. At dahil nagtiwala sila, sinabi ng Diyos yon. So, nagtiwala sila, si David, ang pagtitiwala niya is ayon sa pagkakaalam niya kung gaano siya kamahal ng ating Diyos. Okay? Si Jehoshaphat, lumaban siya sa gera ayon sa instruction ng ating Diyos sa kanya. Kaya nanalo sila sa mga battles nila. Bakit sila nanalo?
Kasi nagtiwala sila sa ating Diyos. Nagpahinga sila, ipinahinga nila yung sarili nilang diskarte. Okay? Kagaya nga nung senior natin minsan dito, yung si Jehoshaphat, kung sinunod niya yung sarili niyang diskarte, diba? Kapag kalalaban ka sa gyera, andyan ang iba't ibang training na gagawin mo para sa iyong armies. Pero etong si Jehoshaphat, diba? Yung ginawa niya is nag-worship sila, nag-consult sila sa Lord, at ang pinaghanda niya sa mga tao is yung mag-worship, mag-pray, mag-inquire sa Lord, hindi yung mag-prepare para sa laban. Yun ang naging preparation nila. So, nung sinabi ng Lord ang kanyang instruction, nagtiwala sila. Ginawa nila eksakto kung anong sinabi ng Diyos. At naku, no sweat. Hindi nga sila nagtaas, they never even lifted up even a single sword. Pero nanalo sila sa gyera. Okay? Even how hard the battle is, as long as you are resting in Christ, as long as you are trusting Him, victory, success, and increase will be yours. Okay, so if you want victory in your life, trust God. Okay? Rest upon Jesus. Okay, so mananalo ka sa kahit anong laban. Okay. Through resting in Jesus, we can be assured of His provisions. Ayan. Ano ba pagka nagpapahinga ka? Ano yung ginagawa mo pag nagpapahinga ka? Nakaupo, diba? Nakaupo is a gesture ng nagpapahinga. Yung bang hinihinto niya yung sarili niyang ginagawa, sarili niyang diskarte. Para bang nakastop lang siya at nagre-rest. Okay? Kapag nakaupo ka, ito din yung ginawa ni Jesus after nung na-redeem na niya ang world sa mga kasalanan ng mundo. After na niyang napako sa krus, namatay, after 3 days, umakyat siya sa heaven. Tapos anong ginawa niya? Naupo siya sa right hand of the Father. So, it's a gesture na dahil natapos na niya yung kanyang ginawa, naupo na siya. Umupo na siya, nagpahinga. Okay, umupo siya, nagpahinga. So, ibig sabihin, pati nung sinabi niyang, it is finished. Okay, it is finished. Yung bang, nung sinabi na niya, tapos na, sabi sa Bible is, iniyuko niya yung kanyang ulo. He bowed his head after nung huling hininga niya. So, ibig sabihin, yung vow, yung salitang vow doon means rest. Okay? Kasi tapos na niyang ginawa. Natapos na niya yung kanyang ginagawa, kaya nagpahinga na siya. Kasi, para ba sabi, mission accomplished, okay, I will rest. Parang ganon. So, ikaw din, dahil tinapos na ni Jesus ang lahat-lahat para sa atin, tinubos na niya tayo sa ating mga kasalanan, binayaran na ng banal niyang dugo ang lahat ng blessing na dapat ma-enjoy natin ngayon. Ang kailangan mo na lang gawin, magtiwala, maniwala sa ating Panginoon. And that means putting your rest on the finished work of Jesus. Sa Bible, sa John chapter 6, verses 1 to 13, ang kwento, ito'y napaka-familiar na kwento sa atin. Yun bang ang dami-daming tao doon sa isang lugar habang nandun si Jesus at nagpapagaling ng mga may sakit, nangangaral. Merong pangyayari doon na panahon na dapat para kumain ng mga tao. Namumroblema ngayon yung mga disciples kung paano nila pakakainin yung mga tao. Paano sila kakain? Ang dami-dami nila. There were 5,000 of them na nandun at nagugutom. Sabi nga, hindi pa included doon yung mga babae, hindi pa rin kasama yung mga bata doon. Mga lalaki lang yung binilang. So, that is in John chapter 6. Okay, ang kwento doon ay sinundan siya kasi ng multitude. Tapos pumunta sila sa bundok. Tapos ay andun yung mga
disciples. Ngayon, sabi niya kay Philip, sabi niya, saan ba tayo bibili ng pagkain para sila ay makakain na? Tapos sabi ni Philip, ay 200 lang yung pera natin. 200 penny worth of bread is not sufficient for them. Sabi niya, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. So, ibig sabihin, napakalaki man yung gagastusin natin para bumili ng tinapay, hindi kakasya sa kanila. Isa pa, wala namang mabibilhan doon sa lugar na yon. So, meron doong isang bata na mayroong 5 barley loaves at saka 2 small fish. Okay, so alam natin yung kwento na yon, di natin masyadong ikukwento lahat, pero ang maganda doon, sa verse 10, sabi ni Jesus said, "Have the people sit down." Okay? So, there was plenty of grass in that place, and the men sat down. About 5,000 of them. So, verse 11, nakalagay doon, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated at the right, as much as they wanted. He did the same with the fish. Tingnan nyo ha, pinaupo yung mga tao. Tapos, binigyang una, okay? Dinistribute muna yung pagkain sa mga nakaupo. Okay? Bakit yung nakaupo? Alam niyo yung mga nakaupo, hindi naman sila basta pagod lang, kundi nakaupo sila kasi naghihintay na sila. Ready na sila maghintay. Nagtitiwala sila na dahil sinabi ni Jesus na paupuin sila, sumunod lang sila, tapos umupo sila. Naghihintay sila kung napakapakainin sila. They are hoping that they will eat. Diba? Pero diba, imagine niyo, sa 5,000 yon, merong hindi nakaupo. Anong ginagawa ng mga hindi nakaupo? Nakatayo, sumisilip-silip. Siguro, lilingon-lingon sila, tapos naghahanap sila ng pagkain, saan sila kukuha, nag-iisip na sila ng paraan, o kaya nagtatanong yung isip nila, kakain kaya kami? Meron kaya kaming kakain? Paano kung magutom kami? O ano kaya ang ginagawa nila? Bakit kami pinapaupo? So, yung mga nagdududa, nakatayo kasi tinitingnan pa. Pero yung totoong nagtitiwala, yung mga pinaupo at umupo sila doon sa mga damo. Mga damo doon ay nag-symbolize ng abundance. Kaya yung umupo ka doon para nagtiwala ka sa abundant provision ng ating Diyos. Kaya, hindi ko naman po sinasabing umupo na lang tayo ng umupo at hintayin natin ang provision ng ating Diyos. Ang ibig sabihin po ng pag-upo ay ang pagtitiwala sa ating Diyos. Pagtitiwala sa ating Diyos. It is when you are rested that blessing, increase, and favor of God are manifested. So, habang nagtitiwala tayo sa ating Diyos or ipinapahinga natin, ibig sabihin kasi kanina ko po sinabi po na when you are resting, ibig sabihin, yung bang kapag ka kasi nagre-rest ka, pahinga isip mo, pahinga yung puso mo, as in nakarest ka lang, ipinagkakatiwala mo na lang sa Panginoon ang lahat. So, kapag ka nandun tayo sa ganong stage ng buhay natin na lahat inilagak mo na lang sa Diyos, doon siya magwo-work sa'yo. Hindi po ibig sabihin, huminto ka na lang, at huwag kang magtrabaho, huwag kang gumawa, kundi ang ibig po sabihin, sa bawat gagawin, sa bawat pagtatrabaho, lahat po yon ipagkakatiwala natin sa ating Diyos, ipapahinga natin yung ating sariling talino, ipapahinga natin yung ating sariling kakayanan, resources, connection, whatever, para tayo mag-succeed, kundi ilalagak mo ng buong buo ang buhay mo, ang trabaho mo, ang hinaharap mo, ang pangarap mo, ang kalusugan mo, ang pagsasama ninyong mag-asawa, ang buhay at pananagumpay ng iyong mga anak, lahat ipagkakatiwala mo sa Panginoon. And doon sa moment na yon, doon siya kikilos. Kasi sa panahong namamahinga ka, doon ang Diyos nagwo-work. Yung kapangyarihan ng Diyos doon nagwo-work sa buhay mo. At doon magmamanifest yung mga blessings na nakadeposit na sa iyong espiritu.
So, keep on trusting God. Keep on trusting Him. Keep on resting on the finished work of Jesus. Napakalaki po ng nagawang ito. Nababaliwala natin kasi once a year lang natin to inaalala. Pero ang totoo po, napakalaki ng nagawa, ng tinapos na gawa ni Jesus. Imagine ninyo, isa siyang Diyos, mayaman, gintong lantay ang kanyang highway doon. Bababa siya dito, tapos, ganun lang, ipapako lang siya basta sa krus. Ganun lang ba yon? Na wala ba yung purpose? Wala ba yung wala ba yung maidudulot na maganda sa atin? Hindi po niya yung gagawin ng ganun lang. At kung yun ay gagawin lang niya para meron tayong lugar doon sa heaven, sana sa heaven na lang niya yung ginawa. Hindi na siya bumaba dito sa lupa. Ibig sabihin, dito sa lupa meron iyong layunin sa'yo at sa akin. If you will only believe on Jesus and on the finished work of Jesus, iba ang magiging takbo ng buhay mo. Mahirap man ang iyong pagdadaanan, kaya, matatag, hindi ka magagapi. Magtatagumpay ka sa lahat. Sa karamdaman, sa kahirapan, sa problema, anumang bagyong darating sa buhay mo, kaya mo because you believe. God is just there. Naalalayan ka, binabantayan ka, pinapadala ang mga angels niya sa'yo, ready to provide for everything you need, ready to protect you from any harm, ready na pagtagumpayan ka sa lahat ng laban ng buhay. God is so good. Grabe ang pagmamahal niya sa'yo at sa akin. All the Lord needs for us is our faith in Him. Yung maniwala lang tayo sa Kanya, magtiwala lang tayo sa Kanya. Sabi nga ni Creflo Dollar walang anumang nangyari dito sa mundo na magandang bagay na galing sa Diyos, nagmanifest nang hindi mo ipinanalangin at diniklara sa iyong buhay. So, yun lang hinihintay ng Diyos. Everything is available for you. Lahat ng kailangan mo, lahat ng magagandang bagay. Ang kailangan lang, payagan mo siya. Because God has given us free will at ang gusto niya, ipapanalangin mo yon, sasabihin mo, ipopronounce mo. You have to believe and speak everything and everything will come to you. Hindi sa panahong gusto mo, kundi sa panahon ng Diyos, pero best pa rin ang timing ng ating Panginoon. So, mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, mga anak na nakikinig po sa amin, sa ating program #BBF, saan man po kayo naroroon, keep on trusting God. Because trusting God will give you rest. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. We will praise the name. No other name that is higher, no other name that is stronger, no other name forever and ever. Praise the name. No other name that can heal us, no other name that can free us, no other name so precious. Let's praise the Yan, happy listening po kila Mami Gigi, Tatay Ed, Nanay Evelyn, Ate Edlyn, Ate Grace, Kuya Elimar, ganun din kila Ate Nora, Kuya Junior, Ate Belen, Kuya Henry, Abigail, Nanay Lucy, Tatay Lando, Mami Mila, Ate Maria, Chame, Cyrus, Ate Mary Diaz, Ate Malu, Trixie, Thea, Ate Tess, Arieline, Jello, Ate Josie, Ate Neng, and Saria. Ganon din po kila Ate Lisa Ison and Dramas, Ate Aubrey and Ate Albi Ison, Miss Esther Pagya, Mila, and AJ Ongkinko of Abukay.
Ate Lisa and Joy Barros. Ganon din po kila Daddy Doming, Mami Helen Tabamod, Tita Sins and Charmaine Tidy and Cindy and Kuya Pong. Dyan po sa Angeles. Happy listening po sa inyo. Ganon din po sa BBF team na hindi namin nakasama. Kuya Ian, Ate Rose Ann, Ate Mayfor, Luis, Bryle, Gleda, Justine, Carlo, Rain, Marvin, Frankie, Fersan, Kyra, Alec, Michelle, Hazel, Diane, Trisha, Gado, Dada, Benok, Cha, EJ, and Harold. Ganon din po kila Mami Rowena Tolentino, Gloria Tapan, and Nanay Meli Pabustan. All creation worships and adores. We will proclaim, yeah, your word. Hello and good evening po sa lahat ng nag-text. Si Joy, Irene, Orly, and Joanne Olaya, Esther Pagya, Romeo Galidan. Yan. At saka kay Loret Santiago. Good evening po sa inyong lahat. At syempre, good evening kay Paring Dave and Paring Oliver Santiago, Paring Jimboy, and Paring Daniel Buno. Ayan. Syempre, si Ate Sol at saka kay Kuya Edmond Evangelista. Happy listening kay Dory and Boy Alzate of Munting, Batangas. Family ni Uncle Junior, Beth, Grace, Lola Maria, Remy Evangelista, from Kuya Edmond Evangelista. At syempre, kay Grace Guzman, kay Jack, kay Nika, kay Micah, kay Gio, kay Kim, kay JJ, kay Sed Magpantay, at syempre kay Ate Mabel, magpantay dyan sa Abu Dhabi, kahit na delayed broadcast yung naririnig mo. Okay? Kay Ate Joy at Kuya Bernard Tuazon at kay Kuya Ricky Gatdula. At syempre, kay Lori and Candy Kanta Kicho of Orion. At syempre, good evening kay General of Arizona, Phoenix, Arizona. Yan, good evening. Good evening sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating program. Hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Yan, lagi po kayong makinig at hindi po kami titigil sa pangangaral ng dakilang pagmamahal ng ating Diyos sa iyo at sa akin. At sabi nga po sa ating mensahe kanina, patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos na buhay dahil siya lang ba yung hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, hindi ka titigilang mahalin, at hindi siya papayag na hindi mo maranasan ang isang masayang buhay. Sama siya, nag-i-enjoy ka sa kanya, yun ang gusto niyang mangyari. So, nawa po, sa lahat po ng mga kaibigan, kapatid, mga magulang, mga anak na nakinig ngayong gabi, we declare na patuloy niyong maranasan ang kabutihan ng ating Diyos, yung bang worry-free life, yung buhay na nakakapahinga. Nakapahinga yung isip mo sa pag-aalala, nakapahinga yung dibdib mo sa takot. Dahil alam mo, nandiyan lang si Daddy Lord sa tabi mo at lagi kang iniingatan, lagi kang sinusubaybayan. So, naghihintay lang siya na pakawalan mo sa iyong bibig. Paniwalaan mo sa iyong dibdib na maraming blessings ang naghihintay sa iyo. So, declare everything you need sa Panginoon, or palagi nating panghawakan yung mga promises niya. Speak His words, speak His promises, and great things will happen to you. So, good evening po sa inyong lahat. Thanks for listening. Lalo na sa daddy ko dyan and mommy ko dyan sa Angeles City. Hello and hello. Salamat po sa inyong pakikinig sa ating program, hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Lalo na kay Sherwin na nakasama natin kanina pa lamang. This is every Friday, 8 to 9 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. Yan. Hello din sa lahat ng mga taga Mountain Province na live streaming ngayon, lalong-lalo na kay Sister Juliet Mascay. Yan. Hello sa inyong lahat. So, palagi po tayong makinig. Minanyahan po namin kayo na palagi makinig sa hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Dahil sa hashtag BBF, may nagmamahal sa'yo.
Good night, everyone. Shalom, glory, and kara. Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo.